Naranasan mo na ba, nabigyan ka ng isang taning? Nako, nakakakaba yan eh. Oo, grabe. Hindi lang ito yung tipong deadline sa trabaho o sa mga bayarin, di ba? Kundi sa mismong buhay mo. Yung tipong bilang na yung araw mo? Mismo. Maaring galing ito sa isang nakakatakot na resulta ng lab test mula sa doktor o kaya naman sa isang kakaiba at napakalinaw na panaginip. Kaya welcome sa ating masusing talakayan ngayon. Isang malalimang usapan na naman ito. Oo, at meron tayong dalawang pambihirang sanggunian na hihimayin ngayon na talagang mapapaisip ka kung paano natin tinitingnan yung oras natin, yung kalusugan at yung mga paniniwala natin. Ano yung mga sources natin para rito? Una, meron tayong isang audio recording na may pamagat na joymensahe.m4a. At yung pangalawa, isang nakasulat na salaysay na The Best Friend's Promise, A Vision of July 14. Isinulat ito ng isang nangangalang Narciso Olalo. Nakilala rin sa tawag na brother nurse. Tama, brother nurse. Alam mo, ito yung uri ng mga sanggunian na talagang magdadala sa atin sa isang napakalalim na paglalakbay. Kasi ang pinakatema natin ngayon ay umiikot sa pananampalataya, tapos sa mga hindi maipaliwanag na misteryo ng katawan ng tao. Mga pangitin, di ba? Oo, mga makapangyarihang pangitin o visions. At mamaya, may mga matatapang na kritisismo sa lipunan na sigurado akong magiging usap-usapan. Susubukan nating intindihin kung paano ba nag-uugnay yung espiritualidad at yung napaka-practical na realidad ng pamumuhay natin araw-araw. Okay, himay-himayin natin ito. Gusto kong dalin mo tayo doon sa nakasulat na salaysay ni Narciso. Kasi nung binabasa ko ito, parang, Parang pelikula. oo, parang isang eksena sa pelikula talaga. Nangyari yung pangitin noong August 2, 2022, nakita niya yung sarili niya na nagtutulak ng isang kariton. Pero hindi ito yung ordinaryong kariton lang. Hindi nga eh. Ano ba yung eksaktong karga niya rito sa bisyon? Ayon dun sa dokumento, ang lula ng karito na tinutulak niya ay mga lalagyan ng tubig. Partikular, isang malaking container at isang galon na gawa sa plastic. Pareho itong puno ng tubig. At hindi lang basta inilagay ito sa panginitian ng walang dahilan. May malalim na meaning, ano? Oo, ipinapaliwanag din Narciso rito na ang tubig ay may napakalalim na simbolismo. Sinasabi niya na ang tao ay hindi lang basta nabubuhay dahil sa kinakain niya. Ipinaalala niya na halos 80% ng ating katawan ay nangangailangan ng tubig para gumana ng maayos. Parang basic biology, di ba? Pero binibigyan niya ng mas malalim na kahulugan. Bakit daw kailangan ng ganitong karaming malinis na tubig? Ang punto niya roon, ang tubig ang pangunahing ahente natin para maghugas at maglinis. Kung paanong ginagamit natin yung tubig para hugasan yung panlabas na dumi sa balat natin araw-araw, ganun din kahalaga ang tubig para linisin yung internal na sistema natin. Sa loob ng katawan natin. Mismo, yung malinis na tubig na nasa 4 litrong container sa panganitan niya, sumisimbolo yun sa patuloy na pag-flush out ng mga toxins at dumi sa loob ng katawan para malayo tayo sa mga matitinding karamdaman. Grabe ang ganda nung metaphor na yun. Tapos habang nakikita niya yung sarili niyang tinutulak yung kariton na puno ng tubig, may sumunod na eksena. Nakita niya na may sinusundan siyang isang batang babae. Si Joy. Oo, ang pangalan sa salaysay ay Joy at nasa 10 taon gulang pa lamang siya. Sa panaginip na iyon, paglingon ng bata, lumapit si Narciso at niyakap ito ng mahigpit kasi nararamdaman niyang mahal na mahal niya ang batang ito. Hanggang sa naglakad muli si Joy, tapos may nakaharang na isang kawayan. Isang bamboo stick na nasa mismong harapan ng kariton. Ayun, tapos natisod yung bata doon. Agad-agad na pinunasan ni Narciso yung mukha ni Joy para silipin kung may sugat. At ano ang naging resulta ng silipin niya? Laking tuwa niya kasi pagpunas niya sa mukha ng bata, walang kahit anong galos. Walang sugat. Oo, walang sugat. Parang hindi natisod at bumagsak. Paano ba ito inanalyze ni Narciso based sa sanggunya natin? Ano yung ibig sabihin ng pagyakap at ng kawalan ng galos? Ang nakakamangha rito ay yung interpretasyon niya mismo sa sarili niyang vision. Para kay Narciso, ang batang si Joy na
10 taong gulang pa lamang ay sumisimbolo sa mahabang panahon ng pagmamahal at pag-iingat ng Diyos sa kanya simula pa noong bata siya. Wow. Naniniwala siya na yung bata o si Joy sa totoong buhay ay mayroon ng structural na problema sa kalusugan noon pa man. Ibig sabihin, baka may mga depekto na sa sistema niya na matagal na dapat nagpapabagsak sa kanya. Pero hindi nangyari. Hindi eh. Nungit dahil nandoon yung pagyakap, yung proteksyon at pagmamahal ng Diyos, napanatili siyang buhay at umabot siya sa kasalukuyang edad ng walang iniindang matinding pinsala. Nakakaintriga talaga kung paano niya ikonekta yung pangitain sa literal na nangyari sa totoong buhay. Kasi dito na pumapasok yung pangalawang source natin, yung audio recording. Si Joy sa pangitain ay siya ring si Joy o Miss Kay sa audio. Yung totoong tao, Oo. nagpapaschedule si Miss Kay ng isang regular medical check-up. Ang nakakatuwa rito at binanggit talaga ito doon sa audio, wala siyang nararamdamang kahit anong sakit. 'Di ba, karaniwang mentalidad nating mga Pilipino, pupunta lang tayo sa doktor kapag... Kapag hindi na tayo makabangon sa kama. Oo, kapag malala na talaga. Pero siya, pumunta siya ng buong kumpiyansa na malakas siya. Oo, naggusa siya. Pero ang naging problema, lumabas ang resulta ng kanyang lab tests. At doon nakita na may seryosong issue sa kanyang kalusugan. Particular na, nakita yung problema sa kanyang mga bato o kidneys. Binanggit sa lab results yung bumagsak na GFR niya. Teka, para mas maintindihan natin, ano ba itong GFR na ito at bakit ito sobrang nakakabahala? Yung GFR o Glomerular Filtration Rate ay isang napakahalagang numero sa medical field. Ito yung sumusukat kung gaano ka-episyente magsala ng dumi at sobrang tubig yung mga kidneys natin. Ang GFR mo, ibig sabihin barado o nasisira na yung salaan. Kaya, naiipon yung mga lason sa loob ng katawan mo. Dagdag pa dyan, sinabi ng doktor na siya ay dehydrated. Kaya pala yung tubig sa vision. Mismo. Kung maalala mo, yung unang bahagi ng pangitin, yung kawalan ng sapat na tubig para maghugas ng internal na dumi, dito saktong tumugma yung siyensya at yung panaginip. Kaya napakabigat ng sinabi ng doktor sa kanya. Sipiin ko mula sa audio. Sabi ng doktor, "The number is telling you something, so please don't ignore." Grabe ang bigat nun. Isipin mo ikaw yung nakatanggap ka ng papel na nagpapahiwatig na bumibigay na yung katawan mo. Pero ano ang naging sagot ni Joy? Iginiit niya sa doktor, "I am totally fine. My only problem is whenever I see you." Palaban yung sagot niya. Oo, sinasabi niya na ayos ang pakiramdam niya at name-maintain naman niya ang timbang niya. Palaban siya sa panlabas pero sa loob-loob niya, ano ba yung totoong pinagdadaanan niya pagkatapos marinig yung babala ng doktor? Base sa sariling niyang kwento dun sa audio, gumuho ang mundo niya. Dumaan siya sa matinding depresyon noong mga panahong iyon. Pumasok talaga sa isip niya na baka ito na ang katapusan niya. Ang hirap nun. Baka mamatay na siya dahil ang sabi ng doktor kahit wala siyang nararamdaman ngayon, maaaring isang araw ay bigla na lamang siyang manghina dahil sa kondisyon ng kidneys niya. At alam mo, dahil sa sobrang takot, may ginawa siyang medyo nakakalungkot na contingency plan. Nagplano siyang mag-file ng dual citizenship doon sa bansang pinagtatrabaho niya. Bakit niya naisip yun sa gitna ng medical crisis niya? Praktikal na desisyon Ang lohika niya rito ay puro para sa kanyang pamilya. Naisip niya na kung mangyari ang pinakamasama at bawian siya ng buhay doon sa bansa kung nasaan siya na napakalayo sa Pilipinas, magiging napakahirap sa pamilya niya yung proseso. Para mas madaling mapuntahan siya, ganun ba? Mama, kung magkakaroon siya ng dual citizenship, magkakaroon siya ng mas matibay na legal na estado sa bansang iyon. At dahil doon, mas mapapadali ang pag-sponsor niya ng mga visa para sa pamilya niya, naisip niyang kung kailangan na nilang magpunta roon para makasama siya sa kanyang mga huling araw o para asikasuhin ang mga labi niya, hindi sila mahihirapan sa imigrasyon. Lalo na yung isa niyang kapatid, di ba? Oo, lalo na yung isa niyang kapatid na may kakayahang bumili ng tiket. Gusto niyang siguraduhin na walang magiging hadlang sa paglipad nito.
Lihim siyang umiiyak habang pinaplano ito at inilihim din niya ang bigat ng sitwasyon sa asawa niyang si Mike para hindi ito mag-alala ng husto. Grabe! Diyan mo makikita talaga kung paano nag-intersect yung pangitain at yung realidad. Nakita ni Narciso na natisod si Joy sa kawayan, di ba? Ang kawayan na iyon, sumisimbolo sa masamang lab results na dumating ng hindi inaasahan. Yung pagkakatisod ay yung medical crisis. Pero walang galos. Yun nga eh. Nung pinunasan ni Narciso ang mukha ni Joy, walang galos. At iyan mismong nararamdaman ni Joy, malala ang lab results pero patuloy siyang nakakapamuhay ng normal. Walang nararamdamang pisikal na sakit, parang walang galos sa panlabas na anyo niya. Talagang mapapaisip ka kung paano nagkatugma ang mga detalye. Ngunit ang mas malalim na tanong dito ay kung ano ang susunod na nangyari sa pangitin. Dahil matapos makita ni Narciso si Joy na walang galos, napansin niya na palapit sila sa silong ng isang bahay. Dito talaga magiging sobrang interesante ang usapan kasi sa silong ng bahay, nakita niya si Jesus Christ na nakaupo. At nang makita si Narciso, tinawag siya nito ng best friend. Halika! Sobrang personal nung tawag. Oo, at nang lumapit siya at tinanong kung bakit siya tinawag, ang simpleng sagot na ibinigay sa kanya ay hanggang July 14 ka na lang. Sinabihan pa siya ng huwag kang masubon. Ang ibig sabihin daw sa kanilang lengguwahe ay huwag siyang malungkot. Tapos nagising si Narciso. At alam mo kung kailan siya nagising? August 2. Kaya isipin mo iyon, nakatanggap ka ng taning pero nung mumulat ka, lagpas na pala sa petsa ng deadline mo. August 2 na, tapos na yung July 14. Paano ba natin iintindihin yun? Bakit bibigyan ng deadline ng isang tao sa panaginip na lumipas na pala sa totoong buhay? Sa mga sanggunian natin, ipinaliwanag ni Narciso ang naging realisasyon niya tungkol sa konseptong ito. Kadalasan, kapag sinabihan tayo na may taning na ang buhay natin, ang unang pumapasok sa isip natin ay hiram na oras na lang ito at dapat tayong matakot sa bawat araw na lumilipas. Yung naghihintay ka na lang mamatay. Oo, pero ang naging interpretasyon ni Narciso ay kabaligtaran. Ang mensahe raw sa kanya ay ito, kahit ano pang petsa ang ibigay ng doktor sa mga lab results mo o kahit ano pang takot ang dumating sa buhay mo, ang kalendaryo ng buhay at kamatayan ay hawak lamang ng Diyos. Napakalakas na mensahe nun. Dahil August 2 na nang makuha niya ang mensahe at buhay pa rin siya lampas sa July 14, ang ibig sabihin nito ay hindi mo dapat hintayin ang kamatayan. Ang hinihingi sa'yo ay keep going. Ipagpatuloy mo ang buhay mo. Tuloy lang ang buhay. Mismo, kung wala kang hawak sa kung kailan ka kukunin, huwag mong ubusin ang oras mo sa pag-aalala sa deadline. Mamuhay ka ng maayos ngayon. Ang ganda ng pananaw na yon. Hindi waiting to die, kundi continuing to live. At alam mo, ang patuloy na pamumuhay na ito ay hindi lang puro salita para sa kanila. Sa loob ng audio recording, may mga ibinahaging himala na nangyari kay Narciso at sa mga pasyente niya matapos ang mga petsang yon na nagpapatunay na tuloy pa rin ang pag-asa. Ikwento mo nga yung tungkol dun sa taong nasa wheelchair. Isa itong nakakabilib na kaso na idinetalya sa source natin. May isang tao na 12 taon na hindi makalakad. Isipin mo, mahigit 1 dekada siyang nakarating sa wheelchair. Amabot pa nga sa punto na kahit ang sarili niyang mga kamay ay hindi na niya maingat. Napakalala ng paralysis na nangyari. Grabe, 12 taon. Ayon sa audio, nagumpisang gamutin ni Brother Nurse ang taong ito. Sa loob lamang ng 15 araw, simula noong Hulyo, mula sa sitwasyong hindi maikilos ang kamay at paa, nakalakad ang pasyente. Hindi lang siya nakatayo, nagagawa na rin niyang humawak ng sarili niyang kape. Isang malaking pagbabago sa napakaikling panahon. Nakakapanindig balahibo yang 12 taon kumpara sa 15 araw. At meron pang isang kwento sa dulo ng audio na para sa akin medyo nakakabigla. Dahil pumasok na yung teknolohiya, may nabanggit tungkol sa pag-bless ng langis o langis na gawa sa niyog para sa mga nangangalang JL at MJ. Sa tradisyon natin, di ba sanay tayo na ang pagpapahid ng langis o healing oil ay ginagawa ng physical, hahawakan ka talaga. Pero paano nila ginawa ito?
Base sa salaysay ni Narciso, nangyari ang pag-bless ng langis na ito sa pamamagitan lamang ng Zoom. Zoom, yung pang-video call. Oo, wala silang pisikal na interaksyon. Nakaharap lang sila sa camera, walang inihalong kung anumang physical substance, sa langis mula sa kanyang dulo. Ngunit ayon sa kanila, ang kapangyarihan at pagpapala ay tumawid sa internet at naging epektibo sa mga pasyente. Ipinapakita nito sa kanilang sistema ng paniniwala na ang layunin at kapangyarihan ng pagpapagaling ay hindi nalilimitahan ng distansya o ng espasyo. Nakakamangha talaga kung paano naiugnay ang lumang tradisyon ng paggagamot sa modernong teknolohiya tulad ng Zoom. Pero dito lumiliko yung direksyon ng ating audio recording. Kanina, pinag-uusapan natin ang mga physical na karamdaman, di ba? Mga bato, paralysis. Pero sa huling bahagi ng audio, tila tiningnan din ni Narciso ang mga karamdaman ng lipunan. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking ilarawan, ay nag-shift ang kanyang mensahe mula sa personal na kalusugan papunta sa tinatawag niyang sakit ng lipunan at kultura. At bago natin himayin ito, gusto naming maglagay ng malinaw na paalala para sa iyo na nakikinig. Oo, mahalaga ito. Ang mga susunod nating tatalakayin, partikular ang mga kritisismo sa mga institusyon at kultura, ay mga pananaw at pahayag lamang mula mismo sa sanggunian ni Narciso Olalo. Inuulat lamang namin ang mga napapaloob sa audio nang walang kinikilingan o ine-endorso. Noted yan. At talagang mabigat ang mga binitawan niyang salita. Unang-una niyang tinuligsa ay ang mga nasa loob ng simbahan, partikular ang mga pare at pastor. Sa audio, tahasan niya silang inakusahan ng pangungulimbat o pagkuha ng pera mula sa kanilang mga miyembro. Matinding paratang yan. O sinasabi niya na habang nangangaral ang mga ito at sinasabing wala silang personal na yaman, sa totoo lang daw ay nag-iimbak siya ng maraming pera sa stocks ng mga kumpanya, nakatira sa naglalakihang mga mansyon, at nagmamaneho ng magagarang sasakyan. Idinagdag pa niya na nagtuturo daw sila ng maling kaligtasan sa mga tao. Meron pang part dyan na hinamon niya sila, di ba? Mismo, ang pinaka-interesante rito inaangkin ni Narciso na 12 taon na siyang naglalabas ng mga paratang ito sa publiko, binabangkit ang mga pangalan nila, pero wala raw kahit isang pari o pastor ang humarap para kumontra o magsampa ng kaso laban sa kanya. Isang mabigat na akusasyon laban sa institusyon yan. Ngunit hindi lang relihiyon ang pinuna niya. Pinuna rin niya ang kultura nating mga Pilipino, partikular ang manipis at madalas na komplikadong relasyon ng mga overseas Filipino workers o mga OFWs sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan tungkol sa sistema ng pagtulong natin. Teka, ano ba ang nakikita niyang mali sa ginagawa ng mga OFW? Di ba ang pagtulang sa pamilya itinuturing nating isa sa mga pinakamagandang katangian ng Pilipino? Totoo yun. Sa kultura natin pero sa pananaw ni Narciso, ang labis na pagpapadala ng pera na nagiging dahilan ng pagiging tamad ng pamilya ay isang malaking kasalanan. Sinasabi niya sa audio na ang ganitong uri ng pagtulong ay nagtutulak pa nga sa mga tao papuntang impyerno. Ang lala. Nagbigay siya ng halimbawa, isipin mo ang isang OFW na nagpapakapagod sa ibang bansa. Kulang sa tulog at tinitiis ang lungkot para lang may padala. Samantala, yung mga kamag-anak na pinapadalhan dito sa Pilipinas, walang ginagawa buong maghapon kundi magtambay, umasa sa padala tuwing katapusan ng buwan, at ubusin ng oras sa paglalaro ng tungits. Kumbaga na-enable nila yung pagiging tamad ng mga kamag-anak at may tinumbok siyang napakalaking problema kapag nangyari yan. Ang tanong niya, kapag nagkasakit yung OFW o biglang nawalan ng trabaho o kaya ay namatay, ano ang mangyayari sa pamilyang sinanay mong umasa lang sa'yo? Wala silang alam gawin. Exactly. Dahil hindi sila naturuan na maghanap buhay o magsumikap para sa sarili nilang mga paa, mapipilitan silang kumapit sa patalim. Gagawin nila ang lahat kahit ang gumawa ng masama para lang mairawas ang sarili. Kaya sa halip na nakatulong yung OFW, sa mahabang panahon ay napahamak pa niya ang kanyang pamilya.
Napaka-practical ng pananaw na ito at talagang sumasalamin sa maraming kwento ng mga pamilyang Pilipino. At ang argumentong ito tungkol sa pera at material na yaman, nakakakonekta sa pangkalahatang pilosopiya niya tungkol sa kung ano ba dapat ang inuuna natin sa buhay. Para sa kanya, ang labis na pag-iipon ng yaman, ang paghangad ng masyadong maraming material na bagay ay walang saysay pagdating ng araw. Ginamit niyang halimbawa sa audio ang nangyari sa gyera sa Ukraine. Ang lakas ng puntong iyon sinabi niya na isipin mo yung mga napakayaman sa Ukraine na may mga napakalakihang bahay at napakaraming pera sa bangko. Nang magsimula ang gyera at umulan ng mga bomba mula sa kalangitan, nawasak ang mga ari-arian nila. Naiwan nilang lahat ang mga ipon nila nang tumakas sila para mabuhay. Walang silbi ang pera sa oras ng panginib. Oo, ikinonekta pa niya ito sa tensyon at potensyal na banta mula sa China. Inaangkin niya sa audio na nagbigay na siya ng babala tungkol dito noong pang 2014 hanggang 2016. Sinasabi niya na kapag dumating ang araw na naggayera at bumagsak ang mga bomba, pantay-pantay tayong lahat. Mayaman man o mahirap, masisira ang lahat ng material na pinaghirapan mo. Dahil doon, isinulong niya sa huling bahagi ng sanggunian natin yung pilosopiya ng pagkakaroon ng simpleng buhay. Ang tunay na pamumuhay ayon sa kanya ay ang mamuhay ng patas. Mamuhay ng patas. Ibig sabihin, hindi mo kailamang manlamang o manloko ng ibang tao para yumaman. Kung kaya mong maglakad papunta sa trabaho o kaya ay sumakay na lang ng bus sa halip na bumili ng napakamahal na sasakyan, gawin mo. Tangkilikin mo ang buhay mo nang hindi inaapakan ng kapwa mo. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng hinuha natin sa mga sangguniang ito, makikita natin na ang mensahe ay umiikot sa pagpapahalaga sa simpleng buhay. Mula sa halaga ng malinis na inumin tubig na araw-araw na naglilinis sa katawan natin, hanggang sa pagpili na mabuhay ng patas at simple. Isang paalala rin na hindi natin kontrolado ang lahat. Oo, ipinapaalala nito na bilang mga tao, wala tayong kontrol sa huling araw natin sa mundong ito, kahit ano pa ang sabihin ng mga makabagong medical labs o ng mga eksperto. At isang malaking aral din ang pagiging maingat sa pagtulungan, na siguraduhin hindi tayo nakakalikha ng mga taong habang buhay na lang aasa sa atin. Para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, paano mo ba hinaharap ang mga taning sa buhay mo? Kapag nakatanggap ka ng masamang balita sa kalusugan o kahit anong pagsubok, nagpapadaig ka ba agad sa takot? O nagagawa mong gayahin ang pagiging matatag ni Joy na kayang sabihin sa sarili na I am totally fine at patuloy na lumaban kahit may pangamba sa loob? At kapag pinag-uusapan ng pagtulong, mayroon ka bang mga taong tinutulungan ngayon na kung pagninilayan mong mabuti ay hindi mo namamalayang tinuturuan mo na palang maging palaasa? Magagandang katanungan na dapat nating dalhin pagkatapos ng usapang ito. At bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kitang iwanan ng isa pang huling kaisipan. Paano kung ang mga deadline na pinakapakinatatakutan natin sa buhay, ito man ay isang numero mula sa doktor o ang banta ng pagkawala ng lahat ng naipon nating yaman, hindi talaga mga babala ng katapusan natin? Paano kung mga simula pala ito? Oo, paano kung ang mga ito ay mga lihim at nakabalat kayong imbitasyon upang simulan nating pahalagaan ng mismong sandaling ito na humihinga pa tayo? Ano kaya ang sarili mong July 14 na nalampasan mo na pala nang hindi mo man lang namamalayan at binigyan ka ng pangalawang pagkakataon para mag-enjoy? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa muli.